Kagura, edi high pick na yung Kagura. Mag-iimbento na yung mga teams paano sagutin yung Kagura. At Kaya paano lumabas kaya? biglang Eve. Oo, at paano kaya magsasagutan ang dalawang teams na to sa pagpasok natin in Game 1 of this Best of 3 series? Kanino ka kaya nakakampi? Sa Smart Omega ba o sa Twisted Minds? I-comment nyo na sa comment section natin. Salpukan na agad dito sa ating mid lane. Pinag-usapan natin ang tapatang Haji versus Sean. And now, with the Eve, signature Haji hero ba to o parang bakit pick na lang? Actually, naalala ko, no, isa rin to sa mga hero na ginajuggle-juggle nila ni The Queen, eh, no? Parang naalala ko dati. And masasabi ko na may additional na buff din naman na ginawa dito sa isang Eve, no? So, medyo gana pa rin. Back-to-back buffs nga ata to for the last Actually, 2 patches. That's right, which allows Eve na parang pwede nga mag-lane versus na Kagura. Okay, may paghabol na ginagawa dito si Grabe. MP. Pero si Kaloy ay sasalubungin dito ni Super Yoshi. James as well ay sasama na rin. Ang aga ng pag-group up dito ng Omega. Oo, nagulat nga rin ako no, na Ruby XP lane pala ito. Kaya kahit pa sabihin natin na isa sa mga signature picks talaga ni Super Yoshi, itong Ruby, mukhang may tiwala sila kay James na sabayan yung sustain na binabato dito ni Lansu on this Lapu-Lapu. And who knows, baka ito na pala ang default na sagot sa Lapu-Lapu entering the next few weeks of MPL. Wala ako naalala nung MSC, may ganyang pocket pick. I just forgot which team. Parang Aurora nga yata yun eh. Or it was an Indonesian team that actually picked. Or SRG, si Clam. Yun, dahil di ba lapu-lapu yung bida ng MSC. And then if you recall, ang ginawa ng SRG to eventually win over yung Onyx Philippines was to pick etong Ruby para counterin ng isang lapu-lapu. Oo, nakakairita din naman kasi minsan ibabato mo pa lang yung stun na nanggagaling sa yung Bravest Fighter, ika-cancel ka na with Don't Run Wolf King. And isa yun sa mga talagang matatawag nating tempo breaker. Na by the way, napaka-importante sa meta na to na sinisira mo yung tempo ng kalaban mo. Oo, lalo na sa mga jungles, no? Kasi so, remember, 25 seconds na lumalabas yung mga creeps, tapos tumaas din ng 30% yung buhay. So, importante na mapukusan talaga na magkabilang kupunan nito. Now, first turtle ay sinisimulan na rin ng Smart Omega. Pasok din dito si Ryzen. Habang sa may madiliguran, si Haji ang hinahabol. At yung combo mula dito kay Sean. And Lanzo with first blood. Habang si Evan nakakuha ng pagong. May sipat din. Grabe! Mula kay Nosia. Pero mamamaalam din ata si Super Yoshi. Tatlo ka agad kasabay pa ng pagong. And what a punish mula doon sa Twisted Minds. Lansu na matahan. Doon si Eve na nagpa-level 4 doon sa may kita. Kasi nakita rin natin dito kay James, in-skip niya yung wave niya doon sa may EXP lane para makakuha ng level 4 para sabay sila ng mid laner at pinunish yun ni Lansu. At sa totoo lang yung pwestuhan ni Lansu, bago pa man din magsimula yung turtle, nakaplant na siya dun eh. Nandun na sa bush, hinihintay na lang niya magpakita saan si Haji. At the moment na nagpakita si Haji ay agaran agad nilang binigyan ito ng kanilang mid laner. At napakahirap nga naman talagang pumesto. If you are an Eve at bigla kang minukaan ng Lapu-Lapu, I guess that's the downside of picking this hero. Yes, at alam natin yung Omega pinik yung Eve para din meron silang turtle fight in combination with this Gatot and this Ruby. Yun nga lang, yung Omega na wala yung main damage dealer nila. Yung Lancelot, although may damage yan, ayaw niyang i-commit yan sa heroes muna in the first turtle fight and Twisted Minds took advantage of that. Bin ang aga ng Warrock, so walang sapatos. Itong si Lapu-Lapu. O nga naman, nung unang panahon kasi wala namang sapatos. Nakapaalam. Wala, tattoo lang pre, tattoo at paa. Yan ang makikita mo. And sa totoo lang, for Twisted Minds, ang dami na rin gumagawa ng Rush War Axe. I think yung mga ilang CC players din natin, si Ferds, ay skin-skip na talaga yung unang boots, walang sapatos, Recta War Axe na. Genius won the rush mula dito kay Sean. Brown boots lang din yung kanyang pinili doon. Chinelas lang. Chinelas lang. Wala- Minimalist ang Twisted Minds. Walang sapatos. Oy, wait lang, nagkasalubong itong si Super Yoshi at si Kaloy. Pero kakalmahan na muna nila. Medyo lumobo kagad pa lang kalamangan ng Twisted Minds dito. Abang Shadow Kill. Gagamitin na rin dito ni Aray, wait lang. Buti na lang ay nakatakas. One shadow out muna. Pero doon yung idea na ginagawa ng Omega. Maganda yung ginawa ni Super Yoshi doon. Inabangan niya talaga na mag-expire na yung Shadow. Kamunti ka na yun. A bit second later, ay hindi na dapat makakatakas doon si MP the King. Pero habang nangyayari yung buong fight, mukhang si Lansu ay Buhay pa rin. Dahil No sa way. extra shield. Pero No way. Oh my God! Si Lanzo, ladies
ladies and gentlemen, makakatakas pa ng prolong kasi nga si James ang nakakuha din ang kill. Ngayon naman si Kaloy versus 2. Don't run Wolf King. Binibitawan lang, Surge of Life lang ang ginagamit. Pero ngayon na ibalibag. Si Kaloy ay mamamaalam na rin. Nandun niya ako sa Gordon. Tinamaan niya dalawang miyembro mula dito sa Twisted Minds. Habang si James, nakapag-shadow kill pa. Itong si MP na King. And si MP na King ngayon ay nakikipag 1v1 dito kay Ryzen. Pareha silang natunaw. What a fight mula dito sa Omega and Twisted Minds. Lansu buying so much time para dito sa Twisted Minds. A 3v1 hanggat tumating yung mga tropa niya. At saan nga ba nanggaling ang Twisted Minds members? 9 lives ang ipinakita dito ni Lansu. Burning one of those and actually extending the teamfights. Eventually, Omega ay nakahanap ng mga magandang mga teamfights afterwards. In fact, naka-even sila ng konting-konti lang when it comes to the trades. But Twisted Minds, nakahanap ng opening afterwards. Buti na lang actually for Ryzen, napatay niya at napigilan niya dito si MP The King. Pero kung nabuhay si MP The King doon, grabe, magsa-snowball out of control na ang Twisted Minds ngayon. At ngayon, Twisted Minds ang may hawak ng pagong ito. Konting reset lamang mula sa Omega. Nasa pwesto naman si Lansu. Kailangan mag-ingat dito ni Haji, pero mukhang mapupok naman yan ng bagya si Sean. Grabe, sinasayaw na agad itong pangalawang pagong na ito. At mukhang another reset na naman ang ating makikita. Men, gusto ko lang sabihin na yung ginawa na naman at ginalaw ni Lansu kanina. Parang bumalik tayo dun sa Pobius play niya against AP Bred na last week. At ganoon na naman ang kanya pinapamalas dito. 4K ang buhay ng pagong. Ngayon, Ton mula kay Super Yoshi. Papasok na nga rin si MP The King. Dito mamay si Bat. Pero si Ryzen nagtagumpay tungkol sa pagong. Sean ay outros na rin. Habang si Super Yoshi gamit yung kanyang revital sa Mimic Good. Ryzen versus 2. Kaloy ay tatanong din. Pero mamamaalam itong si Sean. Super Yoshi and Lansu ay magkasamang bababa. Pero sa may kabilang panig na ginagawa din si Nosia. Ang dami nangyayari sa ating mapa, Wolf. Sino ba ang nakalamang sa trade na yun? Mga Omega nakapag-even up ng gold. Pero yung fact na mawawalan sila ng torre dun sa taas, yun yung medyo masakit. Siguro ang tunay na panalo dito sa Omega is if matulak din itong mid lane. Oo, and let's see, no, dahil pinoprotektahan din ito ni Lansu. Marami naman pinadala. Real world manipulation ay nabigay na rin ni Haji. May wave na paparating, pero saktong-sakto, nandiyan na rin si Sean para mag-wave clear sa may bandang mid lane. At dahil hindi nila kuha yung torre, I'd like to confirm it, Wolf. Panalo sa trade ng Omega kanina. That's right. And most importantly, itong si Ryzen, nakuha nila yung bottom lane back-to-back. To back the good plays coming out from Ryzen, starting with that turtle take. Oy! Sabay kuha ng kill and then Tori sa baba. Nakabawi na dito yung ating Lancelot. 2-2-1 with the killing spree as well. Okay, I'm offended actually nagamit dito ni James. Though hindi naman ganun kataas yung cooldown nito. Pero magandang opportunity sana sa Twisted Mind. Pero hindi mo na nila, pinalampas mo na nila kumbaga. Kasi kasi MP The King nililinis pa yung kanyang mga farming pa. At tignan mo naman ang ating damage dealt. Si Lansu ang nangunguna ngayon on this Labu-Labu. By the way, 15 seconds or less ang cooldown ng bravest fighter na ito. Kaya naman kung makikita natin sa bawat uptime ng ultimate ay para bang binabato ito ng libre ni Lansu. Kaya naman ginagamit pang wave clear, ginagamit pang poke, at ginagamit na rin sa pananakot ng kanilang mga kalaban. Miss Warax as well, parang ang layo ng gap closing niya. And mukhang nababasa niya kung saan yung tamang targets niya. May laking pokes, pero when it comes to the Lapu-Lapu kasi dalawang target mo, the marksman or the gold laner, tsaka yung mid laner. Tatlo na yun, Pipili ka lang. Well, tama ka naman. Mathematically speaking, kasi meron din mga marksman jungler. tatlo nga. Tama ka naman doon. Pero si Lansu, magaling siyang pumili. Oo. And yun naman talaga yung skill, no? Kapag alam mo kung saan mo ibabato ngayong bravest fighter, of course, the timing as well. But right now, medyo malapit pa rin naman ang laro. Smart Omega, may chance silang kunin ang Lord na ito and potentially even out this game once again. 1,000 lamang ang kalamangan ng Twisted Minds at hawak na nga ng bagong barangay ang Lord na ito. Men, ang kulit ni Nosia dun sa may bandang ibabay, bumasag na rin siya. Ngayon, irara siya Yun sila. at yung buhay ng Lord na ito. Papasok. Itong si MP The King, ngayon si Ryzen! Ang nagtagumpay doon sa Lord, Sean with a kill. Ngayon Ayun naman lang. mamamaalam din itong si Ryzen, 3-man down. Magiging apat pa sa si Nexi. Ang kanilang inahabol at ibinalibag din. Wipeout para sa Twisted Minds. Nalugi pa ata ang Omega doon. Tumama na naman ang Spear of Destruction mula kay Nosia. Kaya naman naubos ang bagong barangay. Even after taking that Lord, looking at the death timers, Wolf, usable pa ba ang susunod nating Lord? Definitely not. Lalo na maubos yung kanilang mga outer turrets na sinetap din ni Nosia dito. And kahit pa maganda yung pagnakaw doon ni Ryzen dun sa Lord with that retribution fight, Twisted Minds na meron na namang tinwist dun sa moment na yun. Lansu mukhang
Hatak-hatakan na naman. Ngayon na, binigyan na nga rin kagad! Gentry na maalam din! Ngayon naman ay mabibitawan yung river manipulation mula dito kay Haji, makakatakas si Super Yoshi. Pero tinamaan din si Bat Nosia with the double. At ngayon ay papasok na rin si Ebe ng King. Pero nga. mahapdi na rin si Nezki at si Haji. Going back lang dun sa my Lord fight na itong si Lanzo ay tumalon dun. Papunta sana dun kay Netsuki pero bigla niyang kinerfball, binalikan niya at sinabayan niya yung talon ni Kaloy. That actually was able to help Kaloy to set up for additional kills. Tapos, dahil chain stun mula dun sa Twisted Minds, si Nosha nagkaroon ng libreng sibat. Minsan kasi magandang nakakatama ka ng sibat ng sarili mo lang na galaw eh. Pero sariling effort. sariling effort, pero ito group effort mula sa Twisted Minds. At yun yung nakakatuwa, no? When we look at teams like this, akala natin parang 50-50 pa yung mga Spear of Destruction. Pero sa totoo lang, dahil nga sa Stunlock na nabanggit mo, Wolf, ay sigurado or 80% of the time ay tatama ang Spear of Destruction mula kay Nosha. Pero sa ngayon mukhang tahimik pa naman. Makakahinga pa ang Omega, a 6K gold lead. Yep. Ano pa bang natitirang kailangan gawin dito ng Omega to potentially turn this back? Looking at the Infinix in-game equipment as well. So, yung Eve, yung kailangan tignan dyan eh, parang maghihintay ng second item na ngayon, hindi pa maabot ni Haji. Yun din talaga yung sa problema sa isang Eve, mabagal mag-farm. At isa pang condition dito para sa Omega, i-utilize yung isang Lancelot kasi to be fair, pwede ka naman talaga mag-split ng mapa dahil sa isang Lancelot. Napakabilis na sagutin yung paggilid nitong isang Moskov. However, it's still a difficult spot to be in and Haji opted to go for the Lantern pero isa lang naman yung makunat dito mula sa Twisted Minds. Medyo nakakapagtakatawa kasi again, HP-based damage para doon sa isang lantern, wishing lantern. Pero siguro ang iniisip na lang niya dito, ang importante ay may patay kagad. Kasi mataas naman ang buhay ng isang lapo-lapo. So I think yun din naman yung naging rason doon. Pero let's see kung paano niya papaganahin to. Yan din pala yung masaya, no? If you're running the Kagura, kahit humarap ka ng bagya, basta hawak mo ang sarili mong payong, okay lang. Good Dahil stuff. kapag binatuhan ka ng abilities, Ratio Umbrella, Flee Away lamang ang kailangan gawin. Pero mukhang papasok dito, Super Yoshi mahahanap ang isa sa miyembro ng Twisted Minds at mabibigyan naman ng vision ang bagong barangay. This will be the second Lord of the game at mauuna ang Twisted Minds na pulumanta ng kanilang mga sarili around that Lord Pit. 8 minutes and 30 seconds nakuha ni Nosia yung kanyang Trinity. At 3 minutes afterwards, eto, 11:50, nakita natin kompleto na with that gun na last pick mula kay Nosia. And apart from that, meron na siyang Wind of Nature fully packed na ngayon ng Moskov. At 12 minutes into the game, battle ready na agad ang Moskov na to. Oo nga. Tsaka si Sean, gusto ko lang sabihin Max Magic Pen. Oo nga yung kanyang buuhan dito, no? Divine Claim, Genius Wand. Parang Transion din yata. negative pa armor mo. Ganun na nga. Pero mukhang binuburst na agad nila ang Lord. Hindi nila alam kung nandun pa si Nosha o naglakad na. Di pa rin nagpapakita doon sa may bandang top lane. Kaya hindi rin nagpapakita ang Omega. Labanan ng impormasyon para sa dalawang teams na ito. And sa totoo lang, wala ring makita ang Omega. Naririnig lang nila na naglo-Lord ang Twisted Minds. Okay, ngayon umalis na rin doon si Nosha sa may top lane. Kasi nga naman, naka-slow push din. Hindi naabangan nila kung sino yung magre-react mula dito sa Smart Omega. Pero nagkaroon na sila ng impormasyon. Netsuki ay nakita nila. Actually, pwedeng go signal to, ha? And tingnan natin kung magko-contest pa ba ang Omega dito. Parang medyo malayo kanilang pwestuhan to the point na hindi na ata ito Ayan na. lalabanan pa ng Omega. It's gonna be a free Lord para sa Twisted Minds. Ang magiging trade data nila dito ay bagyang damage lamang doon sa top lane turret ng side ng Twisted Minds. Lads, so opting to go for the Athena Shield. Na? Ibang mga itemization dito para kay Lance. Hindi na siya nag-focus sa damage kasi alam niya, meron ka ng Haya, meron ka ng Kagura, meron ka ng Moskov. Hindi mo na kailangan dumagdag ng damage. Pero yung constant source ng CC with the stun lock mula doon kay Lanzo, yun yung finale niya dito sa pag-approach versus Omega. Tingnan natin kung makadepensa dito ang Omega. Conceal play. Tinawag na nga rin dito ni Kaloy pero kita naman ata ng Omega. Haji in trouble. Nandiyan pa naman ang Purify. Di na gagamitin ito. Papasok dito si Ryzen para i-clear out. Retribution na gamit na rin pero na-stun si Netsuki pare. Okay, ngayon makakatras din naman siya kalahat ng kanyang buhay pero tagumpay ang pagkakabasag ng Torre dun sa itaas. Ngayon naman, aatayin pa nila yung next wave ng minion nila. Makakapal pa naman dito pero hindi na muna go dito ang Twisted. Round number 2, Lansu ay nandun din sa may gilid. Dire-dire ang ganda ng hugot. Dribble siya nagamit din pero shadow kills ang sunod ng dalawang miyembro. Actually, tatlong miyembro yung nagsalo doon. At doon ang Dora Wolf King at mapupuruan nila si Super Yoshi. Tumama rin Ayun sila. na! Si Ati na yun ay pinagsisipat. Sipat! Si Netsuki umatras din. James Suele papasok na pero pinalibag din siya. Dito ni Kaloy. Ubos ang Smart Omega and ang Twisted Minds. Makukuha game number 1.
Napakalinis.